Hello, good morning everyone. It's not really cold today. But for today's topic is about no, for today's video is about autism and sickness. Being sick. Like headache sick, migraines, dealing with migraines, severe migraines. And I've been dealing with this migraines ever since I think if I can remember, it's like around college. But the worst headache that I had is happened last year, around October 2025, and I've been sent by the doctor to the emergency because it's the worst headache that I've ever experienced in my whole entire life. Like 14 days straight, my migraines, like it's in 10/10. And imagine having to take care of my kids with autism. I have to stand up, get them what they want, and Supremo's parang alam mo si Supremo, he doesn't want me to sit down. If I'm sitting down, he's gonna pull me up. Like, hilain niya ako para tumayo. Papagawa niya sa akin kahit anong papagawa niya. Basta hilain niya ako. Basta tumayo ako. For me to stand up, ganyan. May nakita akong autism mommy na ganun din yung ginagawa ng anak niya. Ayaw nung autistic kid niya na umupo siya. Pag uupo siya, magpapahinga, papatayuin. Ganon si Primo. So, imagine yung sakit ng ulo mo. Yung sakit ng ulo mo, plus si Supremo, plus si Zaire. Tapos, basta paresa lang merong needs na para sa kanilang regulation, sa steaming nila. Nagiging mas mahirap. It's 10 times harder than normal days na wala kang gaanong headaches. Kasi yung headache ko, parang natural na siyang reaction ng katawan ko sa lahat ng pagod ko eh. Pero iba ngayon, iba nung after October. Iba nung after October, hindi ko na alam kung saan nanggagaling yung sakit ng ulo ko. Kaya ngayon, yung aking doctor, pina-refer na ako sa neurologist. Kasi, iba na yung sakit ng ulo ko. Hindi na siya it's not like the normal sakit ng ulo when you're you don't have enough sleep. Different siya sa normal na headaches na nararamdaman ko. So, ngayon, laging dito yung aking sakit ng ulo, hanggang dito. Hanggang sa leeg, hanggang sa spine ko, hindi ko alam, hanggang sa nerves ko. Basta masakit. Masakit siya. Masakit siya. So, yun. Ang ginawa nung doctor ko, binigyan niya ako ng he gave me a medicine na I have to take in the morning just to avoid until I see my neurologist, parang ganon. Kasi hindi siya, parang isipin mo naman guys, I'm just gonna take every medicine, every 4 hours kailangan ko mag-take ng Tylenol and ibuprofen just to feel better. Hindi nga better, hindi as in nawawala yung sakit ng ulo. Nandun lang, manageable lang, pero hindi siya hindi siya ganun, hindi ka na yung parang yung feeling na magaan yung ulo mo. Kaso ito naman kasi guys, yung mga tita ko rin,
tita both sides, may mga antitindi ng mga migraine. So, baka naman ako siya. Nag-join force pa. Yung mga tita ko, ganun sila magsakit ng ulo. So, yun. So, iniisip ko, baka, alam mo yun, hereditary na nga. It runs in the family. And then the family, and then yung nagtitrigger pa sa sakit ng ulo mo, like active yung trigger. Kasi, syempre, yung mga anak mo ang trigger. Yung hirap pa na may autism sila, sa araw-araw, yun pa yun eh, yung araw-araw mong dinidid. Eto nga, walang pasok sila, kunwari, Monday to Friday kasi nasa school, 'di ba? So meron akong kahit konting pahinga. Pero ang problema naman sa akin, hindi ko na alam. Kailangan ko naman gumalaw. Pag di naman ako gumalaw, masakit pa rin yung ulo ko. Ano ba 'yun? Kaya minsan kailangan ko ng para mag-circulate siguro yung dugo ko. Kailangan ko ng movement sa umaga after na umalis. Hindi talaga ako natutulog. Hindi ako natutulog after nila umalis. Matutulog, parang ang body ko is nakaset up lang matulog sa gabi. Pag natulog ako ng tanghali, yun, masakit na naman yung ulo ko noon. Kahit ilang minutes lang, kahit ilang lang, masakit na naman yung ulo ko. So, hindi ko na alam, guys. Ngayon, yung binigay sa akin gamot, nakakatulong naman. Nakakahilo lang. So, ngayon hindi ko siya iniinom pagka alam kong aalagaan ko ng magdamag sila primo. Kasi, ang groggy ko, pati ako may dysregulation. Alam mo yung bad trip ka, iritang-irita ka, tapos imbis na naalagaan ko yung anak ko nang hindi umiinit ulo ko, takte yan, puro ako mura. Alam mo, gusto ko ng Lord, sana tanggalin mo na yung pagmumura ko kasi ayoko na yung reaction ng katawan ko, galit na eh. Tapos kailangan ko pa parang, syempre, kada mura mo, nagsusorry ka kay Lord, sorry ah. Parang kasi yung initial reaction, kaya gusto ko din yun makontrol, pero ang dami ko nang kinokontrol sa katawan ko, sa sarili ko, sa sobrang dami, ang hirap gawin, ang hirap mag-react. So, yun, sana maintindihan ako ni Lord minsan, pero tinatry ko talaga yung mawala yung pagmumura ko eh. Oh my goodness, ayoko na talaga magmura. Promise, kasi bad. Tapos naririnig, syempre, alam ka namang hindi na nila naiintindihan, hindi naririnig ng mga anak ko, yun naman talaga yung natural na reaction ko. Ang hirap. Ay. Pero anyways, ang ginagawa ko na lang, pagka umiiwas na lang ako din sa mga pagkain. Kunwari, may mga pagkain din kasing nakaka-trigger niyan. Kagaya ng pork, ganyan, yung mga baboy, yan, mga talagang trigger yan eh, alam mo na eh. Ano pa ba, masyadong matamis na drink. Syempre, kailangan ko masyadong matamis na drink. Syempre, kailangan ko yan, yung aking Starbucks sa umaga, na minsan iniiwasan ko na rin mag-Starbucks. Pero alam nyo, meron silang bagong protein matcha na hindi ko alam kung good talaga sa katawan mo, pero masarap siya. Oo. Pero masarap siya, kaya kaya sumisip-sip din ako minsan. Kagaya ngayon, masarap siya. Ang haba lang ng pangalan, ice brown, sugar, protein, matcha. Yun, ganon yung name. Tas grande lang. Masarap. So, ayun, ang hirap. Alam nyo guys, ngayong araw na to, ang ganda ng pakiramdam ko ngayon eh. Pero yung mayroong sakit ng ulo dito, siguro nasanay na yung katawan ko. Kasama na siya sa daily living ko na, ngayong araw, may sakit ng ulo mo, ganon, masakit ang ulo ko ngayon, ganon. Pero may mga araw na masakit, tapos meron yung, masakit pa rin ulo ko. Yung hindi siya nawawala, hindi siya talaga totally wala. Laging meron, laging dito guys, dito talaga sa side na to, sa left.
Tas minsan niya, naglalabo pa yung mata ko niyan dito. Oo nga, nakakapag-drive pa ako eh. Nakakapag-drive naman ako, basta hindi yung severe. Kasi na-try ko na mag-drive ng severe yung aking sakit ng ulo. Ay nako po, kinakaya ko na lang kasi dala-dala ko yung mga anak ko eh. Dala-dala ko yung mga sila Main, yung mga anak ni Main. Minsan ganun eh. Tapos di na ako nagsasalita kasi po yung pintig ng ulo ko, talagang pintig na pintig eh. Parang gustong sumuka. Ganun pa ako minsan, sumusuka pa ako. Na kailangan ko pa isuka yung sakit ng ulo mo para mabawas-bawasan. Ganun. Ganun yung aking pakiramdam minsan. Na yun yung nararamdaman ko minsan na sakit ng ulo. Tas kailangan ko pang alagaan yung mga anak ko. Ganyan. Marami pa silang kailangan. Papakainin. Mas doble na nga sila. Tapos yung mga kailangan, yung mga needs nila sa araw-araw para sa kanilang kasi yun nga yung autism nila eh, autistic. So marami silang like sensory seeker sila, 'di ba? So si Primo, bigla na lang akong dadaganan, yan, ako po. Ang bigat pa naman, 40 kg. Kasi nga nagsisensory sick siya. Yung pressure, deep pressure, yan yung hinahanap niya, didikitan. Kaya tabi sila ni Sir pag natutulog. Kasi pagkatabi ko, masakit katawan ko kinabukasan eh. Silang dalawa, nagdidikitan sila, nagdidiinan sila ng katawan. Kaya pag sa gabi, yun, tabi na lang sila kasi hindi kaya ng katawan ko. Pag may masakit na sa katawan ko, masakit na rin ulo ko. Diyan na magi-start talaga yung sakit ng ulo ko. Tapos yung wala kang tulog kasi isipin mo yung anak mo gigising ng 12 a.m. 'Di ba natutulog ng 8. Patulugin mo ng 8, gigising ng 12. Tapos matutulog, gigising ng 5 a.m. Anak ng pating. Ang sakit sa ulo, boy. O kaya tutulog ng 8, gigising ng 3 hanggang dire-diretso na, boy. Hindi na yun matutulog. Kaya it's hard. Hindi ko ma-explain yung hindi mo ma-explain yung hirap ng nararanasan mo. Karma na ata to eh. Nakita ko lang pinakita sa akin ng kapatid ko, sabi doon, nahihirapan ka na ba sa buhay? Hindi na pagsubok yan. Karma na yan. Pero hindi tayo naniniwala sa karma. Kung ano yung binigay mo sa mundo, yun din yung babalik sa'yo, doble pa. Ganun. So, it's good or bad, yun din. Pero okay lang. Basta may gamot, okay pa. Kaya to, basta hindi mamamatay, boy. Kasi, like guys, like you're not gonna be, your rules and regulation from day to day is like not to die early because you have kids with disability that needs you to live longer than them. So, mahirap siyang isipin mo yung araw-araw ganon tapos hindi ka pwede mamatay, 'di ba? Yung dati pagka gusto mong may matapos na, sana patayin mo na lang yung monitor. Yung kunwari yung CPU mo naglag, 'di ba? Araw-araw na lang ganon, tapos araw-araw mo nang pinapatay para lang mag-restart at matapos ulit at mag-restart ulit, ganon. So, yun yung aking ngayon, aking pinagdadaanan. Alam ko wala kayong pake, pero yun lang, sinishare ko lang yung mga realidad ng autism mama. Kahit hindi nyo nakikita, kasi syempre nga naman, ang pinupost ko mga puro travel lang at puro gadgets, 'di ba? So asan yung hirap? 'Di ba? Hindi ka talaga maniniwala eh, pero ayos lang yan. Kasi wag nyo nang hilingin na maranasan nyo, kasi ayoko rin namang maranasan ng iba. Kahit alam mo, blessing naman yung mga anak ko. Blessing sila sa amin. Bless ako na sa akin yung mga anak ko. Kasi kung hindi, binigay siya ni Lord in purpose talaga. Binigay siya kasi kung wala ako nito, hindi ako kakapit sa kanya. Hindi ako kakapit kay Lord ng sobrang higpit. Ganun, no? Mabalat-balatan na. Talagang wala na akong ibang kinakapitan ngayon kundi si Lord. Si Lord, yan. Si Lord lang ako ng si Lord lagi, guys.
masyado akong blind na ako sa optimism, sa faith, na naniniwala talaga ako na si Lord lang yung makakapagpaayos ng buhay ng mga anak ko. Hindi, wala na akong magagawa sa autism nila eh. Sila na yon, tanggap ko na yon. Pero yung maging mabuhay sila ng ng okay sana na pagka nawala ako, yun yung yung gusto kong mangyari. Wala na akong hinahangad na iba. Mabuhay lang sila ng maayos. Mas mabuhay din ako ng maayos, boy. Paano ko nga sila maaalagaan kung ako mamamatay ako agad o kaya may sakit ako? Mahirap, ang hirap. Mahirap yung mag-alaga tas may sakit ka din. Ang hirap. Kaya gusto ko na gumaling eh. Gusto ko maging okay. Kaya mag-i-Starbucks muna tayo. Joke lang. Yan na nga, nag-Starbucks na nga si ate mo. So, yun, shinare ko lang sa inyo ang aking mga pinagdadaanan ngayon na sickness. Kasi baka hindi lang ako yung mga nakakaranas nito. So, kung magulang din kayo ng mga autistic, then pares tayo ng nararanasan araw-araw. Di ba mas mahirap pag may sakit tayo, yung masakit yung ulo mo, masakit yung kung ano-anong kasukasuhan mo, di ba? Kaya maganda talaga maging healthy. Kaya ngayon, alam nyo, kumakain na nga ako ng fruits eh. Kala mo naman magiging better yung katawan. Pero like looking forward ako maging healthy. Ganun kasi kailangan ko talaga kasi sino lang aasahan ng mga anak ko pag wala ako, di ba? Sino? Alam nga namang ayaw mo namang iasa sa mga kapatid mo yun. May mga sarili-sarili din silang buhay, syempre, di ba? So, yun lang yung lagi kong dasal. Hindi na yung para yumaman. Gusto ko yumaman, no? Pero yung gusto ko maging healthy. Maging healthy sana ako. Wala na nga akong career eh. Career? So, gusto ko din magtrabaho, pero anong gagawin natin, boy? Ito muna tayo, ito lang muna, kahit mamatay ako, basta kasama kay mga anak ko. So, yun. Thank you guys for watching and enjoy your day. And huwag nyo hahayaan na malungkot yung katawan nyo kasi pag malungkot, kinikim-kim nyo, nagiging sakit yan. Kaya ilabas nyo kahit sino mang paglabasan nyo dyan, bahala na sa ilabas nyo. So, ako naman si Vlog. So, thank you guys for watching and bye!